Magandang araw mga ka-inside The Story PH. Isang gabi ng Marso 8, 2014, isang eroplano ang lumipad mula sa Kuala Lumpur patungong Beijing. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, nawala ito sa radar at hindi na muling nakita. Ang pangalang iyon ay naging simbolo ng misteryo, ng pag-asa at ng mga tanong na walang kasagutan. Ito ang kwento ng Flight MH370, ang eroplano na naglaho na parang bula. Ang Malaysia Airlines Flight MH370 ay isang Boeing 777 na may sakay na 239 na pasahero at crew. Lumipad ito mula Kuala Lumpur Airport papuntang Beijing bandang 12:41 ng madaling araw. Lahat ay normal, maayos ang panahon at ang kapitan ay isa sa mga pinakabeteranong piloto ng airline. Ngunit makalipas ang 38 minutes, biglang nawala ang komunikasyon. Hindi na sumagot ang piloto sa air traffic control. At ilang sandali pa, nawala ito sa radar. Ayon sa mga tala ng militar, ang eroplano ay lumihis ng daan. Imbes na papuntang Beijing, ito ay lumiko pabalik patungong Indian Ocean. Ngunit walang distress signal, walang may alam kung bakit. Ang huling contact ay bandang 2:22 ng umaga, sa ibabaw ng dagat sa may timog kanluran ng Penang. Pagkatapos noon, katahimikan, walang tawag, walang SOS, walang bakas ng pagkasira. Nang hindi bumalik ang eroplano, agad na nagsimula ang pinakamalawak na search operation sa kasaysayan. Mahigit 26 na bansa ang nakibahagi mula sa Australia hanggang sa Vietnam. Nagpadala ng mga barko, eroplano at satellite. Ngunit sa kabila ng bilyong dolyar na ginastos, walang natagpo ang kahit isang piraso sa loob ng maraming buwan. Ang mga pamilya ng pasahero araw-araw naghihintay ng balita. Ang ilan patuloy na umaasa. Ang iba tinanggap na ang pinakamasakit na katotohanan. Hanggang sa makalipas ang mahigit isang taon, isang bahagi ng eroplano ang natagpuan sa isla ng Reunion Island. Ito ay flaperon, bahagi ng pakpak ng Boeing 777. Kumpirmado, ito ay mula sa MH370. Ngunit bakit sa lugar na iyon? Kung susundan ang orihinal na ruta, imposibleng umabot ito roon. Maraming teorya ang lumitaw. May ilan na nagsasabing aksidente ito, ang iba naman posibleng nagpakamatay ang piloto, at mayroon ding naniniwala na may mas malalim na lihim na itinago. Ang pinaka-kontrobersyal na teorya ay nagsasabing sinadya ng piloto na ilihis ang ruta. Ang dahilan, hindi malinaw. May nagsasabing personal na problema. May ilan namang naniniwala na may political motive. Ngunit sa kakulangan ng ebidensya, walang napatunayan. May isa pang teorya, ang posibleng mechanical failure o fire on board na nagpilit sa piloto na lumayo sa mga populadong lugar. At syempre, hindi rin nawawala ang mga haka-hakang konektado sa conspiracy, pagdukot, cover-up at maging alien abduction. Ngunit sa dulo, isa lang ang totoo. Ang MH370 ay nawala at ang mga sakay nito ay hindi na muling nakita. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga independent search groups sa paghahanap ng sagot. May mga bagong teknolohiya na ginagamit tulad ng deep sea sonar mapping at AI simulations. Ngunit kahit makalipas ang isang dekada, ang Flight MH370 ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng aviation. At sa bawat alon ng dagat, tila naririnig pa rin ang tanong, nasaan sila? Ang pagkawala ng MH370 ay hindi lang kwento ng trahedya. Ito ay kwento ng paghahanap ng katotohanan at ng pag-asang hindi kailanman nawawala. Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa pagsama sa isa na namang misteryo ng totoong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe para sa susunod pang mga tunay na pangyayari. At ito ang Inside the Story PH, kung saan sa bawat misteryo may katotohanang naghihintay na matuklasan. Hanggang sa muli at patuloy nating hanapin ang sagot sa mga kwentong iniwan ng nakaraan.